para ipakita ang tunay na estado ng ating bansa. Ilahad ang mga pinakabagong balita at pangyayari sa ating bayan. Ipaalam sa taong bayan ang katotohanan at ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang manatiling payapa at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte, ito ang Talk to the People. I greet my countrymen a good day, and I hope that everybody is at least in good health, comfortable, and safe. I also would like to touch on the celebration of the All Saints' Day sa November 1, pati ito ho ay talagang utos, mandatos ng IATF at wala po tayong magawa at sumunod. Kasi sila yung may authority na magsabi ito, sunod tayo, dito tayo, insofar as the fight against COVID. And if they think that it is really not good for the health of the people to be crowding in cemeteries in great numbers, those were the problems that they expected and tried to avoid. Nung pumunta ako ng Bohol last Friday, napakagandang lugar yan. At sana naman na there will be a time na medyo lahat ng Pilipino ay may kunting kakayahan maglibot sa Pilipinas at pumunta ng Bohol. It's really a very beautiful province. It's near to, malapit lang sa Cebu yan. Magkadikit lang halos. Pero maganda. May video clip akong ipapakita sa inyo. Completed under President Rodrigo Roa Duterte's Build program by the Department of Transportation Secretary Arthur P. Tugade and the Philippine Ports Authority's General Manager J. Daniel R. Santiago and funded by the Government of the Philippines. A modern and world-class seaport projects designed to significantly improve Bohol's integration to and connectivity with the archipelago and a concrete manifestation of PPA's vision to improve its port facilities and services in support of the national development for the Filipino and the traveling public. Pursuant to PPA Special Order Number 673-95, dated October 26, 1995, the terminal offices of Tagbilaran, Hagna, Tubigon, and Talibon were placed under the newly created Port Management of Tagbilaran. On March 1, 1996, Port Management Office of Tagbilaran or PMO Tagbilaran was founded. For the past 2 decades, the ports under its administrative jurisdiction have grown and developed into revenue-generating and tourist-friendly gateways in the province of Bohol. Until on the 15th of October 2013, the province suffered
PPA suffered with you. The Boholanos endured it all. PPA endured it with you. Our facilities may have fallen, but our faith has not. Through the years, the PMO has undergone transformations not only in terms of human resources and port infrastructure, but also in the information structure with which we connect our ports to the people. Like a phoenix, Bohol seaports have risen from the ashes and spread its wings anew. Tagbilaran Seaport Development Project. Hagna Seaport Development Project. Ubay Seaport Development Project. Tapal Seaport Development Project. Talibon Seaport Development Project. Loon Seaport Development Project. Maribohok Seaport Development Project. As part of PPA's mandate to establish, develop, regulate, manage and operate a rationalized national port system in support of trade and national development. With one goal, as one Bohol, we will continually thrive in the now normal. Behold, our home, our land.
No, but was a short visit actually. Doon lang ako sa mga infrastructure sa magawa. Hindi ako nagkaroon ng panahon, pumasyal talaga. But I had had the chance to visit Bohol in the past, and nakapagpasyal ako. Basahin ko na lang kasi it's hindi naman technical, pero mas mabuti yung hindi ako magkamali. I am pleased to announce that the LTO's licensing offices in the East Avenue have started the issuance of a driver's license with a 10-year validity on October 28, 2021. Ang lisensya ng ating mga sa driving sa lahat is good for 10 years. Wala nang renewal na madalian. You have 10 years to drive. Baka hindi mo maubos yung period na yan sa 10 years is it's a long haul. The rest of the offices in the NCR shall start issuance of the same in November 2021, to be followed by all other regions progressively. By December 2021, the LTO commits that all its offices nationwide will be issuing licenses with a 10-year validity. Dito naman sa vaccine, as of today, we have already administered 59.5 million doses of COVID-19 vaccines, in which 32 million were given as first dose, while 27 million were given as a second dose. With around 35.5% of the target population have already been fully vaccinated, which puts us well on our way to achieving the target of at least 50% by the end of the year. Furthermore, I am happy to report that we exceeded our target of 55 million doses to be administered in October, primarily because the supply came in droves. Ibig sabihin, sige dating ang mga sa awa ng Diyos, yung mga donations, pati yung binili natin, procured by government. We also thank the generous vaccine donations of many countries, particularly the US, China, Japan, South Korea, Germany, among others. We also received 2.7 doses of Sputnik vaccine today from Russia, which is part of the Philippines procurement stream. I thank Russia, particularly President Vladimir Putin, for ensuring we receive these doses on a timely manner. As of today, nearly 109 million doses have arrived in the country, and it is now our job to get these doses in the arms of every Filipino. Ayan ang problema nito. Noon, sabi ko lang, bakuna. Ngayon, yung bakuna, nandiyan na. Ang may nakita kaming fault lines sa overall picture ng program ng vaccination. Medyo hindi ako medyo kontento. To this end, I have reiterated my instructions to our agencies to make sure that our local government units will receive their daily job performance
so that our country can reach the target of 1 million jobs or more every day. Yun ang, I have ordered Secretary Galvez, the PNP, and the AFP to provide all the necessary support to our LGUs, particularly in the delivery of vaccines and mobilization of resources. I have also ordered Secretary Anyo to impose the necessary sanction against LGUs and local chief executives who are not performing nor using the doses given to them in a most expeditious manner. I will hold each and every LGU accountable for this. Hindi ko malaman kung saan talaga nagkakamali, kung may mali, bakit mahina ang ang paglabas ng bakuna dito sa national, medyo okay. Ang problema pagdating doon sa provincial, regional level, doon nakakaroon ng medyo problema. So that even in the matter of deploying them to the proper sites, mahina. So sabi ko, gamitin na lang ang mga air assets ng PNP, pati AFP. Pagdating doon sa pag-deliver doon sa aeroplano, tapos pagdating doon yung TOG, yung mga helicopter nandyan sa will take over. Sila na ang maghatid doon sa mga municipal governments. Ang problema nito, kung pagdating doon, meron bang sufficient number of people who can do the task of injecting? Kasi kung ito if we adopt this program, ma-deliver kaagad namin. So, on hand, pagdating doon, total cellphone lang naman yan, paalamin kayo na dadating yan sa PAL, then sa airport, then the helicopters will take over ng Air Force to deliver them sa pati police, may helicopters yan sila. They will also assist para to hasten. Ang dapat lang pagdating doon, talagang nandoon na yung mga tao, the human resource side, would be ready to do the injections. Kung sakali mangyari ito, I hope that the local governments, the mayors, would take time really to attend to this problem of delay. Itong sa probinsya, hindi nadadaan ito sa provincial government kasi that would be another gridlock. Ipasa mo doon, i-distribute mo naman. So, yung mga helicopter at makakalanding naman safely sa mga lugar ng mga munisipyo may kailangan, hindi yun na lang ang gamitin. Yun ang utos ko. Kasi medyo may tayo dito sa papababa ang distribution. Itong providing incentives to vaccinated individuals, I think that this would be a proper subject matter for the report of
the secretaries concerned. Dito, as usual, because this is a health issue, we would start with Secretary Duque. Secretary Duque, ikaw po yan. This is your time. Thank you, Mr. President. Maraming salamat po. At unang-una, nagpapasalamat po ako sa inyo, Mr. President, for allowing me to travel to Japan, where I attended the World Health Organization Western Pacific Regional Committee sessions, where I was elected the chairman last year for 1 year and had to turn over the chairmanship to the Minister of Health of Japan. And this was attended by 33 countries of the Western Pacific region, where we were able to contribute productively to the discussions on one, the pandemic response that our country has been undertaking, and also other related important public health issues, Mr. President. So maraming salamat po, and up to now I'm still on quarantine based on our protocols, Mr. President, and I will finish my quarantine by November 9 after I shall have tested negative on the 5th day, which is on Thursday. So I will just start with my updates, Mr. President, on the COVID-19 response. Can we have the first slide? Ako po ay muling magbibigay ng mga bagong mga ulat tungkol po sa ating COVID response. Ito na po yung first slide. Ang ating pong COVID cases as of November 2 ay meron po tayong dagdag na 2,303 na patong kaso, for a total of 2.7 million thereabouts, no? Total confirmed cases. Now, broken down as follows, yung active cases po natin, nasa 40,786. Ang katumbas po nito ay 1.46% of all of our cases. At ito po kasama na yung naidagdag na 2,198 sa pinakahuling talaan. Ang recoveries po natin ay nasa 2.708 million. Katumbas po nito ay 96.9%. Kasama na rin po rito yung nadagdag na bagong recoveries of 4,677 cases. Samantala, ang ating pong death or case fatality rate ay nasa 1.55% or equivalent to 43,404. Cumulative po ito na mga pumanaw at nakasama na po rito yung bagong 128 po na pumanaw as reported today. At ang NCR po, ang CAR at saka Region 2, ang tatlo pong mga rehiyon na may pinakamataas na naiambag sa ating pong total caseload. Sa mga top areas naman of new cases, ang Quezon City ay nag-ambag ng 218, samantalang Isabela 87 and Rizal 84. At next slide po. Ito naman po yung atin world rankings based on the World Health Organization dashboard. Ikinumpara po natin ang ating rankings ngayon November 1 sa kasagsagan naman ng ating peak noong September 6 to 12, kung saan nasa ika-4 na po or number 40 po tayo sa buong mundo at ika-4 sa ASEAN para sa bilang ng mga aktibong kaso. At dati po ay nasa number 15 tayo globally and 3rd in ASEAN. So ngayon, mas maganda na po ang ating ranking at mas mababa na po ang active cases natin kumpara sa Thailand, Vietnam, Malaysia. So nasa pang-4 na po tayo and we have much less number of active cases compared to Thailand, Vietnam, and Malaysia. Sa
kung titignan naman natin ang COVID-19 cases per million population, tayo po ay nasa ika-134 or 134th sa buong mundo. At ikalima tayo sa ASEAN, previously nasa 130th po tayo globally, and pangalawa po tayo sa ASEAN. So ito na naman ang isang panukatan na nakikita nag-improve po yung atin COVID response dahil mas mababa na po ang ating COVID cases. Pangatlo po tayo sa ASEAN at panghuli. Nasa ika-100 naman or 106 sa buong mundo at ikalima sa ASEAN para sa case fatality rate. Previously, nasa 94th tayo globally and 5th in ASEAN. At napapanatili natin na ang ating case fatality rate ay mababa pa rin kumpara sa global rate na 2.06%. At sumasailalim ito sumasalamin po ito sa taglay na husay ng ating mga healthcare workers, ang ating mga doktor, nurses, at iba pang bumubuo ng ating po mga health care system na nangangalaga at kumakalinga po sa ating mga pasyente, lalo na po ang mga severe and critical cases. At yan po ang ating pong ranking, mas mababa po yung ranking, ibig sabihin mas maganda po ang ating COVID response compared to the countries which have much higher ranking, pero tayo po ay patuloy na gumaganda ang COVID response natin. Next slide. Ito naman po, patuloy pong bumababa ang ating COVID-19 cases sa buong bansa at para sa linggong ito, nakapagtala tayo ng 20% decrease nationwide. At mas mabagal ang nakita natin pagbaba ng kaso ngayong linggo kumpara noong nakaraan linggo na nasa 30%. But the good news is tuloy-tuloy ang pagbaba ng ating mga kaso at although of course we expect na baka ito po bumagal yung pagbaba ng mga kaso at harinawa ang ating mga local government units ay paigtingin pang lalo ang kanilang pong mga gatekeeping interventions, no? Katulad po ng kanilang aggressive testing, yung pong contact tracing at ang kanila pong efficient isolation and quarantine efforts, no? Next slide. Sa kabila ng pagbagal ng ating pagbaba ng mga kaso, patuloy na nagpapamalas ang lahat ng major island groups at ang NCR ng downward trend. Ito makikita natin dito, yung sa peak sometime in September, makikita natin na ang mga kaso for NCR, ito pong blue epidemic curve, ay talagang bumaba na, patuloy na bumababa. Ganoon din naman yung pula, rest of Luzon, samantalang yung kulay green, ito po yung plus areas of Bulacan, Cavite, Rizal, and Laguna. Samantalang ang Mindanao, ganoon din po, nakikita natin, nag-peak sometime in September, ay bumaba na rin po, at ganoon din ang Visayas. So, lahat po, sa magandang pagkakataon ngayon na bumababa ang ating mga kaso, nananawagan po tayo sa mga local government units na magsagawa ng mapping up operations sa lahat ng mga rehiyon sa bansa at gaya ng nasabi ko kanina, paigtingin ang active case finding at gawin na mas efficient ang isolation and quarantine ng mga close contacts at patuloy na pagpapalawak pa ng vaccination coverage lalo na sa mga vulnerable groups katulad ng senior citizens and persons with comorbidities kay matanda o kay bata. Napaka-importante ng mga gawain na ito lalong-lalo na ngayon nagkakaroon ng higit na mobility ang mga tao. Next slide.
Patuloy rin bumababa. Ang isa na naman panukatan natin dito ang positivity rate na sa kasalukuyan nasa 8%. Samantalang sa kasagsagan ng atin na kaso noong September, ay umabot tayo ng 25% na positivity rate. No? At itong atin 8% as of October 30 ay bumaba from 10.8% noong linggo ng Oktubre ika-17 hanggang ika-23 ng buwan nakaraan. At dahil bumababa ang mga kasong atin na itatala, nakakita na rin tayo ng pagbaba ng demand for testing at daily RT-PCR testing output na nasa kasalukuyang nasa 48,928 tests kada araw. So next slide. Dito naman po, tulad ng amin iniulat noong nakaraang linggo, wala na po tayong mga rehiyon na nasa high risk at patuloy na gumaganda ang ating case trends. Ang buong bansa ay kasalukuyan nasa low risk. Yung pinakauna po dito, makikita natin, at patuloy na bumababa ang National 2-Week Growth Rate or TWGR at ang ating Average Daily Attack Rate per 100,000 or ADAR. No po? At dalawang rehiyon naman ang nakapagtala ng moderate risk classification. Ito po ang Region SCAR and 2. Ang lahat ng rehiyon ay nagpapakita naman ng pagbaba ng kanilang ADAR, samantalang may 7 rehiyon, ang NCR, ang 4B, 7, 8, 10, 12 at Caraga. Ito po ay atin tinututukan sapagkat sila ay nagpakita ng pagtaas ng TWGR o bilis ng pagdami ng kaso na dapat maagapan. And lastly, Mr. President, bilang pagbubuon, number 1, ito po yung ating mga pangunahin mensahe sa taong bayan. Patuloy, ngunit bumabagal ang pagbaba ng ating kaso sa buong bansa at sa NCR. Maliban sa nakita natin 3 rehiyon na mayroong positive growth rate, patuloy na bumubuti naman ang indicators ng lahat ng ating mga rehiyon katulad ng ADAR, ang healthcare utilization rate, ang ICU utilization rate, ang ating positivity rate. So ito po ang mga pangunahin na panukatan para mapatunayan na humuhusay ang tugon ng gobyerno sa ating pong pandemyang COVID-19. At sa tulong ng ating local government units, katulad ng NCR, ay napakamaganda po ng resulta na ating pong nakikita dahil talagang walang humpay ang modelong NCR sa kanila pong tugon. At hinihikayat natin na tularan sila ng iba pang mga rehiyon, lalo na ang karatig rehiyon ng Calabarzon and Region 3. At sa pagsapit po ng holiday season, nakakita na naman tayo ng mga tumaraming taong lumalabas. Kaya naman walang sawa namin pinapaalala ang mga sumusunod. Sa ating mga establishmento na paigtingin ang pagpapatupad ng minimum public health standards at sa publiko na panatilihin ang pagsunod sa mga ito at pag-iwas sa mga 3 C's activities. Ito po yung pag-iwas sa crowded, closed spaces, crowded areas, at sa mga close contact settings. No? Para nang sa ganon, mas maipagpatuloy ang pagbaba ng mga kaso at baka magbukas pa tayo ng mas malaking bahagi ng ating ekonomiya at manumbalik ang normal na sa buhay ng ating mga kababayan at maibangon ang dating masiglang ekonomiya. Pagpatuloy ng mga lokal na pamahalaan ang maikling detection to isolation turnaround time na hindi po bababa sa 4 hanggang 5 araw upang maagapan ang paglaganap ng mga kaso. At sa mga vaccination centers naman, nabilisan ang pagbabakuna upang maprotektahan ang ating mga vulnerable groups at itaas ang ating vaccination coverage, ang ating daily jab rates na dapat umabot ng 1 milyon hanggang 1,500,000 kada araw ang nababakunahan.
At sa pagsapit ng Kapaskuhan, gusto natin maging masaya ang ating pagdiriwang na may magandang COVID-19 situation sa pagtatapos ng ating taon. At pagsisikapan natin lahat na mapanatili ang pagbaba ng ating mga kaso hanggang sa susunod na taon. Ito ang pinakamagandang regalo na ating pong maibibigay sa ating pong pamilya at sa mga kapwa Pilipino. So muli, ito na naman po ang huling bahagi ng aking pag-uulat. Ginoong Pangulo, Mr. President, maraming salamat at handa na po akong sumagot sa inyo po mga katanungan. Thank you, Mr. President. Salamat sa Secretary Duque. I'd like to call next Secretary Galvez. Yes, sir. Mr. President, yes, Imong Belderia, SPG, my fellow cabinet members, magandang gabi po. Sir, marami po tayong magagandang nangyari po na October. So, ang gagawin ko po, sir, Mr. President, I will report to you the accomplishment that we have done this month of October, the whole month of October, because you have given us the order on what are the things that we have to accomplish during the month of October. And then, Mr. President, we will also set foot on our goals for the month of November, Mr. President. Sir, for the month of October, we have a lot of things that we have done and accomplished, and we have surpassed our targets. That's the good thing, sir. Sir, our target for the month of October is to surpass the 100 million doses. And during the month, we were able to surpass it, and we received more than 106 million doses that have been delivered. And then also, we have achieved all-time monthly delivery of 34,887,870 vaccine. Normally, sir, ang delivery natin per month, sir, ay pinakamataas po, 16 million at saka po 18 million. Pero ngayon po, nung October po, nadoble po natin, Mr. President. Because dumating na po yung mga po natin, ang mga ating mga na-procured. At the same time, yung mga mga donations po, dumagsa din po. Dahil kasi maganda po yung relationship natin with the different nations and also with the COVAX. And then also yung number 3, very significant po yung delivery ng COVAX na nagkaroon po ng 11 million, almost 12 million this month with a total of 27 million or 28 million doses. Surprisingly, the US government donation already reached 20 million doses. And then kanina po, sir, naka-receive din ako ng text sa ating ambassador ng China na they will again donate another 2 million. And then marami pa pong mga countries like Japan and also Germany and other EU countries ang nag-ano po na talagang magdodonate pa po sila. Hindi ko po ma-announce kasi premature pa po, Mr. President, kasi ongoing pa po ang negotiation. But many of them are really trying to make a donations to help us in our massive vaccination program. And we thank the President for it's a good diplomatic capital. Next slide, please. Sir, yung dati, sir, you gave us the target of 55 million jobs. Nagawa po natin is halos 60 million jobs po ang nagawa po natin ngayong buwan. Yan po ang target natin accumulated. And also, yung target po natin na 25 million na fully vaccinated, ang naging total po natin is 360,873 fully vaccinated Filipinos. And then also this month of October, we also get the highest per day job, 724,294, and the highest job per week with 3.7 million. Dati po akala po natin hindi natin makaya yung 2 million per week, 3 million per week. Ngayon po nakaya po natin yung 3.7 million per week. Nagpapasalamat po tayo kay Sec Vince kasi halos araw-araw po na nagmi-meeting sila ng National Vaccine Operation Center kasama po si Jose Cabutahe at ating mga DOH personnel. Next slide, please. Sir, ito lang po yung ating medyo sinosolve na medyo may tayong challenge. Sa ngayon po, nung dumating po ang Sputnik, almost 49 na po yung ating nasa storage. Kaya po talagang minimit natin ang mga different regions at saka mga probinsya and also yung ating mga different municipality
na palakasin po nila ang capacity nila para magkaroon po sila ng higher capacity on doing the job per day. And at the same time, they procure their own cold chain system para makapag-imbak po sila ng mga bakuna. Ito po ang problema na nakita natin na yung logistics sa distribution at mobilization sa baba, sa provincial at saka sa municipal and barangay mobilization. Ito po yung i-address po natin in the next succeeding days. Ito pong volume po nito, Mr. President, kaya po nitong suportahan ang buong November and December na po yan. Yung mga darating po ng mga bakuna, yun ang magandang po natin, yung darating po ng mga ibang bakuna, yun po ilalaan po natin sa mga boosters this coming first quarter of 2022. Ibig sabihin, dahil nakuha natin po na mababa yung mga bakuna at marami po nag-donate, nakapaglaan pa po tayo ng mga bakuna ngayon sa first quarter. Hindi katulad po ng nangyari po ng 2021 na nabakante po tayo, nauhaw po tayo ng bakuna dito po sa first quarter. Ngayon nagplano na po tayo, Mr. President, na yung first quarter natin at saka second quarter, hindi na po tayo mawawalan ng bakuna. Kasi po yung po ang natin na at least before the election, magkakaroon na po ng halos na maraming boosters na po yung ating mga kasamahan. So ito po, Mr. President, we will commit na we will solve this with Secretary Duque, Secretary Vince, and also Secretary Anyo and Secretary Del. We will solve this challenge right now. Next slide, please. Sir, ito po, I will also update you on the ongoing children pediatric vaccination. So, yung first phase po, natapos na po natin noong October 15, 8 hospitals po ang nag-participate dyan. And then also, yung second phase, maganda na rin po ang naging result. Ito po, buong NCR, na 29 hospital-based and non-hospital-based ang nag-participate. Yung third phase, natapos na po natin, October 29, kasama na po yung 120 hospital-based and non-hospital-based vaccination at the different sites on 16 regions. At ang nabakunahan na po natin nung nagdaan po na yun is 37,964. And considering na wala tayo nakitang major adverse effect, ang ginawa po natin, bypass po natin yung fourth phase, magkakaroon na po tayo ng tinatawag nating simultaneous rollout nationwide on November 3. Ito po yung tinatawag nating simultaneous rollout with different targeted natin na 12 million na from 5 to 12 years old. Next slide, please. So ito po ang po natin, ang target po natin na babakunahan ay 12.7 million. Kasama na po ito yung mayroon pong 1.2 million with comorbidities and also the rest of the pediatric population na 11.4. Mga target areas po natin is buong regions, including BARM. And then we will have the target kick-off date tomorrow po, sir, November 2021. And then also yung full nationwide implementation will be on November 5. At ang target po natin, Mr. President, is by the end of December, mabakunahan na po natin at least 80% po ng target pediatric population. And then ito po yung ating mga target na populations by the regions. So nandito po lahat, ang pinakamataas po ay yung NCR na more or less 1.2. And then also followed by Region 3 and saka yung Region 4 po. So mataas po ang Region 4 with 1.6 and then next po ang Region NCR and also yung Region 3. Next slide, please. Sir, sa atin po, pinapaplanuhan na rin po natin, dahil marami na po tayong bakuna, yung more or less 49 million, pinapaplanuhan na rin po natin yung tinatawag natin yung booster doses at saka third dose rollout. Ang papagkakaiba po ng booster, ito po yung tinatawag nating binibigay po natin na outside from the primary doses. Yung third dose po, ito po ikasama po sa primary doses because of yung mababa po yung immune system. Ito po ibinibigay sa mga senior citizens at saka immunocompromised. Yung ating first phase po, i-roll out po natin ay para po sa healthcare workers. At ito po ay magkakaroon po tayo ng guidelines ng November 5. And then also, ang target po natin is yung mga nabakunahan po natin ng second dose, 1.5 million. Ang ating projected implementation is November 15. Pero mag-iintay po tayo
ng ating guidance from the policy team, and also we will wait yung awaiting revision ng EUA from FDA at saka po yung policy team awaiting SAGE recommendation. Same thing po yung ating sa third dose, we will wait also the EUA revision from FDA and also the policy team awaiting yung SAGE. But kung just in case mapaaga po yung ating ng EUA, we will still await po yung ating tinatawag nating yung policy team awaiting yung SAGE recommendation. And both of the ang po natin is magkakaroon po tayo ng simultaneous na November 15 at saka November 15 if all the requirements na yung EUA revision and also the SAGE recommendation will be published not later than November 15. So antayin po natin yun. But most likely, sinasabi nga ni Sir Eric, na we can also plan onwards kung just in case na hindi po lumabas po yung FDA EUA. So ang project po natin dito ay 4.6 million individuals po ang ating tatargetin sa mga immunocompromised senior citizens. Next slide please. Sir, ito po yung po natin, ang target natin sa November. Ito po, nagkaroon po kami ng meeting kahapon ng Philippine Medical Association and Allied Medical Association with some of the members of the Rotary Club. At ang recommendation po nila ay magkaroon po tayong tinatawag na holding a National Vaccination Day either on November or November 30, which will be participated by mobilizing the NGOs, the government agency, the private sectors, and the volunteers. Para pong gagawin po natin yung araw po na yan, karamihan po ng mga healthcare workers at maraming mga LGUs at saka agencies, nakatutok lang po tayo sa ating vaccination. Ang ating pong po natin is ma-achieve natin yung 1 million to 1.5 million job starting on November 20. And then we will activate more than 4,500 vaccination sites. Kung makakapag-vaccinate po tayo ng more or less 500 per site, magkakaroon na po tayo ng 2.5. Kung 1,000 per site, magkakaroon po tayo ng 5 million. So we will be utilizing yung mga malls, universities, schools, gyms, military and police camps, and function halls of the different government agencies. And then, ang po natin, we are planning to achieve 15 million doses administered before the end of the month. And then teachers, students, and school personnel are fully vaccinated, at least 90%. Meron pong report si Secretary Popoy na ang mga teachers po nila is more or less 87 to 90% na po na vaccinated. And we will target more on the teachers of the DepEd at saka po yung mga estudyante nila na nasa tatawag natin na secondary. And then we will target also that the health workers are fully vaccinated with boosters by end of the month. Unahin po natin yung mga hospital personnel. And then we will achieve significant numbers on the vaccination of minors. And then also the priority areas like Region 4A, Region 3, are at least 50% or even 70% fully vaccinated before the end of November. Yan po ang sinasabi pa po ni Senator Bongo na kailangan po yung Region 4A at saka Region 3 at saka yung other priority areas, hindi malaki ang disparity between the NCR. Then also achieve at least 70 fully vaccinated of our seniors, yung tutok A2 natin, kasi sa report po ni Sec Duque, sa ngayon, hanggang ngayon, 56% pa rin po ang ating mga A2 at saka mga senior citizens. And they are the most vulnerable. So we will still concentrate on vaccinating the senior citizens so that we can achieve at least 70%. Yung kanilang first dose, I have seen kanina po, ay maabot na po ng more or less 60%. And we will be achieving at least makaano po tayo ng 70% fully vaccinated seniors before the end of November. So ito po, Mr. President, ito lang po ang i-present ko po sa inyo. Ito po yung magiging parang barometer po natin at saka target goals natin sa November. So that by December, medyo same target po ang gagawin po natin. We have a separate target for December. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you. Secretary Anyo. Thank you. Ang una ko pong iuulat, ito pong ginagawa nating distribution ng ayuda. Ang Bataan po ay nakatapos na.
Except po ang Balanga City, sapagkat nagkaroon ng problema ang Balanga City, nagkaroon po ng community transmission, kaya napilitang mag-isolate yung mga recipient ng ating ayuda at ang kanilang pondo ay bumalik sa trust fund. Muli po natin silang bibigyan ng ilang araw para tapusin po ang more or less 4,000 recipient po. But the whole province of Bataan, next slide, ay makita po natin na 100% na, except na lang po ang Balanga City. Next slide. Dito naman po sa anti-illegal drugs natin na campaign ng PNP, PIDEA at pang mga ahensya, sa nakaraang pong isang linggo, makikita na 66 na individual na sangkot sa illegal na droga ang kusang sumuko sa otoridad mula sa 18 hanggang 30 ng Oktubre. At sa panahon ito ay napagsagawa tayo ng 1,895 anti-illegal drug operations. Mga 2,664 ang naaresto. At kasama rito ang 3 suspect na nahuli sa Sitio Kuo, Barangay Gaas, Balamban, at Sitio Hikapon, Barangay General Climaco, Toledo City, na umaabot sa 51,500 marijuana plants, 171 kilos ang nakumpiska na nakakalaga ng 20.6 million. 7 naman ang nasawi sa anti-illegal drug operations at sa kabuuan umaabot ng 155.3 million ang pinagsama-samang halaga ng ating nakumpiskang illegal substances sa nasabing panahon. Next slide. Dito naman po, Mr. President, bagamat lumuwag na tayo sapagkat sa bagong alert level system at sa ating bagong community quarantine classification ay buwaba na dahil buwaba na ang ating mga numero ng cases. At sa pagluluwag naman, marami pa rin mga nagbabiolate. At ito po makikita sa talaan ang mga recorded violations natin sa hindi pagsusunod ng mask, sa mga mass gathering at walang physical distancing. Tumaas po ang mga numero. Pero patuloy nating i-implement ang regulasyon para manatili ang mga tao sa pagsunod ng public health protocols and standard. Next slide. Sa ating pinapatupad na granular lockdown sa buong bansa, mula sa 50 cities at 283 barangays, makikita po natin na 423 lang naman ang under ng granular lockdown all over the country. At more or less about 7,232 households ang apektado. Sa Metro Manila po ay nakikita natin na 47 na lang ang under ng granular lockdown. Makikita po natin na very effective ang ating ginagawa na granular lockdown alongside sa ating bagong alert level system. Ito na rin po ay dala dahil sa epektibo talaga ang ating pagbabakuna. Next slide. Dito naman sa pagpapalawig ng implementation ng ating Back Certificate Philippines para sa domestic use, ang ating pong iba't ibang ahensya katulad ng DOH, DILG, DOF, DICT, DOTR at DOLE ay nagsasama-sama upang maging handa ang lahat ng LGUs sa pagpapatupad ng ating mga bagong palisiya. Napakailalim din sa direktiba natin para sa LGUs ang pag-encode ng line list backlogs sa ating vaccine administration system, line list uploader at ang pagre-resolba sa mga pending or open cases na kulang o mali ang entry sa loob ng 5 araw upang masiguradong kumpleto ang impormasyong nakapasok sa database. Sa mga LGUs, dapat ay meron na silang electronic vaccine administration system. Pero kung sakaling wala pa sila, pwede muna sila makigamit sa vaccination or vaccine administration system ng ating DICT. Next slide. Pinapaalalanan din ng ating kagawaran ang ating LGUs
tungkol sa pagsumiti ng mga datos para sa Vaccination Operations Reporting System or VORS. Sa ngayon, may 30% pa ng mga LGUs ang hindi consistent sa pag-update ng kanilang reports bago dumating ang alas 6 ng umagang na cut-off. May nakikita pa po tayong 10 milyon na line entry gaps na kailangang maipasok sa database. Kaya mahalaga magkaroon ng bawat LGU ng senior data officer na magmamonitor ng compliance sa daily reporting ng ating VORS. Next slide. Sa ngayon po, Mr. President, ay paspasan ang pagbabakuna ng ating mga LGUs, katulong ang PNP, BAP, BJMP at AFP sa buong bansa. Layunin nating umabot sa 1 million inoculation per day ngayong November at eventually po ay 1.5 per day. Kaya muli po namin pupulungin ang mga governor, mayors, kasama pa rin ang ating mga DOH, PNP, BAP, regional directors. At ating tinatawagan ng mga LGUs na dapat ay doblehin pa ang kanilang output sa pagbabakuna at dapat ay walang masasayang na kahit isang bakuna. Ang isang dose ng bakuna ay kaligtasan ng isang buhay. Kaya kinakailangan na magtalaga ang bawat LGUs ng safety officer na magbabantay 24/7 sa lahat ng ating mga cold chain facilities at warehouses. Atin din pong iimbestagahan ang naganap na sunog sa Zamboanga Sur Provincial Health Office. Kasama po ang DOH, PNP at Bureau of Fire Protection. Titingnan po natin kung ano ang mga pagkukulang at nasayang ang more or less about 148,000 na vaccine. At dapat ang insidente na to ay maging wake up sa ating mga local chief executives na dapat ibantayan ng gusto ang ating mga bakuna at dapat ito ay maiturok kaagad sa ating mga kababayan. At katulad din po ng iyong sinabi, ay titingnan po natin ito kung dapat magkaroon ng investigasyon sa mga mababagal sa pagpapatupad ng bakuna at makapagbigay po tayo ng kaukulang sanctions sa mga magkakaroon ng pagkukulang. Ito lamang po ang aking may report, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Anyo. Can I have the panelist? Yung panelist. I'd start with the MMDA. Maraming salamat po, Mr. President, Senator Bongo, ES Jaldia, sa lahat po ng mga kasama ko sa kabinete. Magandang gabi po at sa ating mga kababayan na nanonood po. No? Magandang gabi po sa inyo. First slide, please. Okay, ito po yung sinabi nyo kanina, Mr. President, yung po sinabi ng IATF tungkol po ng UNDAS. Ito po precise lang ina-avoid ng IATF at lahat po ng alkalde ng Kalakang, Maynila to an MMC resolution. Kung makikita po natin nung nakaraang 2019, noong November 1, dito lang po sa isang sementero sa Kalakang, Maynila, sa Manila North Cemetery, kulang-kulang 1 million no, ang nagdagsaan po dito. So ito po ina-avoid natin itong mga gatong super spreader event. Kung kaya ginawa po natin, pinagbawal po natin muna ng November 1 magpuntahan sana ating kababayan. Bagkus, ito'y pinagbawal ng 29, 30, 31, 1 and 2. Next slide, please. On the same spot, Mr. President, again at North Cemetery, yung pong 27, nung nakita ko po, 28, pinakuha ko po itong mga litratong ito. Kung makikita po natin, 20,000 na nagpupunta po, no, talagang nag-spread po na ilang araw. And on the day of November 1 po, talagang wala na pong mga tao na nandun po. No? So na-avoid po natin yung mga super spreader event. At least po, na-anticipate po natin ang mga events na ganito.
pwedeng 11 o'clock hanggang 11 or maski alas 12 pa ho ng gabi. Para hindi ho nagmamadali ang tao at may time po para mamili. Pangalawa po, baka po pwede ang mga sales, wag na po yung ordinaryong araw. Meaning Monday to Friday, baka pwede ho Sabado at Linggo na lang at holiday to avoid po yung congestion sa traffic. And of course, kung maaari po na ang deliveries po nila ay baka po 10 to 4 o'clock, 10 to 4 a.m., gabi na lang po. Pero they've raised several issues, Mr. President. Number one, ang sabi nila sa akin kung gagawin nilang 11 o'clock po, paano naman daw po yung mga empleyado nila dahil may curfew raw kami. At pangalawa, paano yung sasakyan ng mga public utility vehicles. Yung pong public utility vehicles ay nasagot na po ng ng DOTR sapagkat humingi po sila 70% na occupancy na pinayagan naman po ng IATF. At hindi lang po yun, papakita ko po sa inyo, meron na pong resolution, ito po, na ginawa, ilalabas ko na lang po bukas para makumpleto, na nagsasaad po na starting November 4, ang curfew po sa Metro Manila ay tatanggalin na po, no? To give way to this sa mga mall po. So it will start on November 4, pero ang nakalagay po rito ay subject to existing ordinances on the curfew hours of persons below 18 years of age and the continued observance and enforcement of COVID-19 protocols and minimum health standards. Kasi po, may mga LGUs tayo sa Metro Manila talagang hindi pinapayagan at may curfew po yung mga 18 years old po. So it's subject still to those ordinances po. Next slide please. At ito po, meron po kasi tayong tinatawag na Republic Act 11525, no? Nakita naman po natin, napakagaling po ni Secretary Galvez, ang dami po nating bakuna ngayon. Pero of course, every manpower kailangan po natin. Sa Republic Act 11525, ito po yung tinatawag na COVID-19 Vaccination Act of 2021. Pinayagan po ng batas na ito ang aside from doctors, ang licensed pharmacists and midwives na magbakuna, no? Pero sayang po yung ating mga dentista, napakarami rin po nila. Kung kaya nakipagpulong po kami through Rotary Club of Manila at kami po'y kinonek po sa Philippine Dental Association. Napakarami po natin dentista na pwedeng tumulong. And so dahil po dito, sila po ay nagpo-commit, magpipirmahan na po ng MOA with the Secretary of Health and with the DILG, nang sa ganun po ay makatulong as additional manpower po sa buong bansa po ito, hindi lang po sa Calacang, Maynila. Lalo na ngayon na nagbabakuna na rin po tayo, sabi nga po ni Secretary Galvez, ng mga minor de edad and of course mga booster shots in the next coming days. Next please. Ito po yung sinasabi ko pong letter ng PRC na sinasabi niya habang inaantay nating maamyendahan ng batas, gagawa na ng sulat ang Department of Health na pwedeng pag-aralan ng possibility magkaroon ng emergency order na payagan as vaccinator sa mga dentista. Next please. Kung kaya ito po, gumawa po kagad ng sulat at nagpapasalamat po ako sa mabilisang pag-aakto po ni Secretary Duque and of course po si Undersecretary Kabutahe. Pinayagan nila po ang mga dentista. Next please. Ito lang po ang Metro Manila, ang mga nababakunahan po ngayon, napakaganda po, it's 18 million. Ang second dose po ay 87.69. Ang nakikita po namin, in 1 month from now, yung second dose, kulang-kulang halos 94.62, 95% na po na tiga Calacang, Maynila ay talagang bakunado na. At yung mga AstraZeneca, which is 3 months from now, 99.46, ganun na po, halos 100% na po ang nabakunahan sa Calacang, Maynila by February 1. Next please. Yun lang po, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you. I'd like to call Vince Dizon. Yes, thank you very much, Mr. President. Magandang gabi po. Mr. President, very quickly lang po, dadagdagan ko lang po yung nasabi na po ni Secretary Galvez at ni Secretary Anyo. Napaka-importante po ngayon, Mr. President, na talagang
ngayon na meron na tayong maraming supply ng bakuna, importante po talaga mas mapabilis natin, mapadami pa natin ang mga nababakunahan sa iba't ibang parte ng Pilipinas, lalong-lalo na po dun sa mga area po na contiguous sa Metro Manila. Sabi nga po ni Senator Bong, napaka-importante po na talagang mapataas na natin ang vaccination rates ng Region 4A, ang Calabarzon, at ang Region 3. Ito po ay para mapagandaan natin na masigurado na hindi na mauulit yung napakabigat na surge na nadaanan lang po natin itong mga nakaraang buwan. At isa po ang nirekomenda po namin ni Secretary Galvez at ni Secretary Anyo at ni Sec Duque ay magkaroon na po tayo ng mga insentibo para po sa mga bakunado. At magkaroon na rin po ng mga disinsentibo para sa mga hindi bakunado. Ito po ay kailangan natin para magabanan din po natin yung tinatawag nating vaccine hesitancy. Ang suggestion po namin, Mr. President, ay sundan po natin ang best practices na ginagawa sa iba't ibang bansa tulad ng Amerika, tulad sa Europe, pati na rin sa mga ibang bansa sa Asia tulad ng Singapore at ng Japan at South Korea, kung saan po very strict na po ang implementation ng rules on vaccinated and unvaccinated individuals. Halimbawa po, napaka-stricto po sa ibang bansa na kapag ikaw ay papasok sa mga indoor na setting tulad ng pagkain sa restaurant, pagpasok po sa mga indoor places tulad ng mga sinihan, tulad po ng mga iba't iba pang mga area na alam natin na madali ang transmission ng COVID-19, ay kailangan po ikaw ay bakunado. No? Importante po ito, Mr. President, pati na rin sa tourism, kung ikaw po ay pupunta sa mga resorts, kailangan po ikaw ay bakunado din. So, Mr. President, in the next few days po, yan po ay ihahain na ho namin formally sa IATF at sa inyo po para po masimulan na po natin ito. Dahil nga po, enough na po ang ating supply at kailangan po talagang mas marami po nating mga kababayan natin ang makumbinsi nating magpabakuna. Maraming salamat po, Mr. President. Am I through with Secretary Duque? Tapos na po noon na. No? Si Dr. Domingo na sa FDA. Yes, sir. Magandang gabi po, Mr. President. Magbigay lang po ako ng konting information tungkol dun sa booster shot o yung third shot para lang po alam ng ating mga kababayan na what to expect at saka kung kailan po ito ma-roll out at ano po yung situation ngayon. And we have the slides, please. Kung wala po yung slides, report ko na lang po sa inyo, Mr. President. No? Sa ngayon po, meron po tayong 8 vaccine brands na under EUA sa Pilipinas. Yung pong 6 dito ay 2 dose ang schedule. Yung pong 2 naman ay single dose lang. Ito lang po yung Janssen tsaka yung pong Sputnik Light. At meron din naman pong 2 na pinapayagan natin na gamitin sa mga bata na 12 years old pataas. Pag nagbigay po tayo ng emergency use authorization, ito po ay very, very specific at very particular po. Unang-una, nakalagay po kung anong factory ginawa ito, na sigurado tayong good quality, nakalagay po yung kanyang edad kung kanino pwedeng gamitin, including po yung schedule ng kanyang dose, kung kailan po ibibigay yung una at saka yung pangalawang dose at yung ilang dose po ang kasama. Ang ibig po sabihin, anytime na magkakaroon po ng mga pagbabago doon po sa ganoong mga detalye ng EUA, kumukuha po yan sa atin ng amendment at kailangan mag-submit po sila ng kanilang data, no, to support yung amendment na yun to show the safety of the vaccine and the efficacy kung magkakaroon ng change po, halimbawa ng paggamit sa bata or in this case kung magdadagdag po ng doses, kung magiging imbes na 2 ay magiging 3 doses na. So, ang mga added dose po ngayon na magkakaroon, ang pwede pong maghingi ng amendment sa EUA nito
ay yung manufacturing company na naggagawa mismo ng bakuna, maaari din pong ang Department of Health. Kasi DOH po ang nag-i-implement ng ating vaccination program. And of course, if you ask for an amendment to put an extra dose, kailangan pong isubmit yung clinical data to show na safe. Yun pong yung third dose na yon, whether it's the same vaccine or a different vaccine, at may dagdag po dapat na efficacy, no, na maipakita. Ibig sabihin, meron pong benefit ang pagbibigay ng pangatlong dose. Yeah. Next slide, please. Next, please. Next. So, kailangan po ipapakita nila. Kasi ang naipakita pong data sa atin na nauna ay yung 2-dose schedule. Kung magdadagdag tayo ng pangatlo, kailangan pakita rin na safe yung pangatlong dose na yon at susunod ay may dagdag na benefit. No? Next slide, please. Ngayon po sa ibang bansa, nabalitaan na rin po natin na nagbabakuna na ng third dose or ng booster shot. Ang isa pong bansa katulad dito ay ang US FDA. Ang Pfizer at saka Moderna sa US po ay pinayagan na na magbigay ng third dose 6 months after completion of the second dose. Pero hindi po sila nagbibigay ng third dose sa general population. Pili pa rin naman po kung sino ang bibigyan ng third dose or yung booster. Binibigay po ito sa mga medyo may edad na, 65 years old and older. Yung pong mga below 65 years old, binibigay lamang kung at high risk of severe COVID-19. Ibig sabihin yung maraming comorbidities at binibigay po ito sa mga healthcare workers dahil sila po ay exposed ng madalas sa COVID at saka sa virus. So hindi po siya pang general population. It's really for elderly, immunocompromised, and healthcare workers. Next slide, please. Ang US FDA po, makikita dito sa susunod na slide. Yung next slide, please. Nagbigay na rin po siya ng go signal. Yung Janssen po kasi, single dose po yan, no? Ang unang approval po niyan. Pero ngayon, dun po, para tumaas lalo yung kanyang efficacy, pumapayag na rin po ang US FDA na magbigay ng Janssen after, ng second dose 2 months after the first dose. At ito po ay sa mga nakatanggap po ng Janssen vaccine who are 18 years and older. At dahil po sa Amerika, tatatlong bakuna lamang naman po ang ginagamit. Ito ay Moderna, Pfizer, at Janssen lamang. Sinabi rin po ng US FDA na depende sa lugar kung anong vaccine meron, maaari po silang mag-mix and match or tinatawag na heterologous vaccination dun sa mga eligible population, meaning the elderly, immunocompromised, and healthcare workers. Next slide, please. Ang WHO po, yung Strategic Advisory Group of Experts, meron po silang interim recommendations na lumabas last week. And they said na yun pong elderly at saka yung mga immunocompromised, baka po hindi sila nakaka-mount ng malakas na immune response sa 2 doses lamang. Kaya kailangan, baka po kailangan silang bigyan ng another third dose after 6 months nung mga nakatanggap po ng Sinovac. So ito po, hindi po siya booster, kundi magiging 3-dose po ang schedule, no? Na normal na nung Sinovac for the elderly at saka po sa mga immunocompromised. Yun pong recommendation na po yun ay interim at katulad po ng sinabi ni Secretary Charlie Galvez kanina, we expect that within 2 weeks, the WHO will come up with more final recommendations on the additional third dose for the Sinovac na vaccine. Next slide, please. So sa ngayon po ang FDA, nakatanggap na po kami nitong bago po mag-undas ng applications for product variation or modification po, amendment ng EUA galing po sa Pfizer, sa AstraZeneca, sa Sinovac at saka Sputnik. So nag-request po sila na ma-include ang third dose sa kanilang regimen or a booster dose at pinadala po nila yung kanilang scientific data available. At ito po yung inaaral ngayon ng ating mga expert. Aside from that, ang Department of Health po, yung Health Technology Assessment po ng DOH, ay nagtingin din ng mga possible po na pairing, na hindi lang po yung same booster, meaning homologous vaccine, kundi possible po na mix and match, heterologous na vaccine. At ito po, dahil medyo marami nga po ang bakunang ginagamit natin, medyo marami po yung possible combination nito.
ang pina-check po sa amin ng Department of Health ay yung AstraZeneca, pagkatapos bibigyan ng Pfizer, yung pong Sinovac, pagkatapos maaaring bigyan ng Pfizer or AstraZeneca, or yung Moderna na maaaring bigyan ng Pfizer as a booster dose, aside from the homologous, meaning yung pong pareho. Sinovac, Pfizer, tsaka Moderna. Ito po ay inaaral ngayon ng ating mga eksperto. Next slide, please. So, ito lang po ang naabangan natin. Ang applications for booster shots are now under evaluation and the vaccine experts are reviewing the submitted data. Pero yun nga po, ang nakikita rin naman natin na magiging trend, hindi naman po lahat kakailanganin ng third dose, kundi talagang yun pong talagang selected na mga kailangan, the elderly, the immunocompromised, and healthcare workers. Hinihintay po din natin yung final WHO recommendation which we expect not to come out within the next 2 weeks. And at the same time, the DOH is preparing guidelines for rollout. Pag nagkaroon na po tayo ng pagkailangan, maaari na po tayong magbigay nitong ating third dose. At in the meantime, of course, ang ini-encourage pa po rin natin lahat ng LGU na priority pa rin po natin talagang bakunahan muna lahat ng unvaccinated. Yun pong 65% na hindi pa nakakatanggap ng kahit po ng bakuna ay unahin po muna natin at sa darating po ng mga 2 or 3 weeks ay magkakaroon na rin po tayo ng guidelines para po dito sa ating booster or third shot po ng ating bakuna. Yan lang po, Mr. President. Maraming salamat po. Salamat, Dr. Domingo. That leaves us with the last speaker, Secretary Morales. Maraming salamat, Mr. President. Mayong adlaw. Mr. President, Senator Pongo, PS Medialdea, mga kasamahan natin sa gabinete at mga kababayan. Pagpatuloy ko lamang po, Mr. President, ang accomplishments ng mga ahensya na nasa ilalim ng inyong tanggapan. Please show my slides. Ngayong araw ay tingnan po natin yung accomplishments ng Philippine Sports Commission or PSC. Mula sa kanyang pagkakatatag in 1990, sa taong 1990 ay pinagpatuloy po ng PSC ang kanyang tungkulin bilang coordinating body ng lahat ng amateur sports development programs ng bansa. Kabilang na po dito yung National Sports Promotion and Development with emphasis sa grassroots sports development and participation. Next slide. Bagamat may napakalaking epekto ng pandemya sa larangan ng sports, hindi po nag-atubili ang PSC upang may pagpatuloy na magampanan ang kanilang mandato. Kabilang sa mga accomplishments niya sa panahon ng pandemya ay yung pagpapagamit ng kanyang mga sports facilities kung saan more than 300 beds ay nagamit as part ng ating COVID-19 response. Nandyan din po yung PSC GovDOH Joint Administrative Order para sa guidelines ng physical activities and sports bagamat may pandemya. Nandyan din po yung bubble training para sa mga atleta, lalong-lalo na sa international competitions natin. Yung implementing rules and regulations ng National Academy of Sports, ang construction ng Philippine Sports Training Center, ang induction ng mga former athletes natin sa Hall of Fame, at ang financial and administrative support para sa mga atleta natin na nag-participate sa Paralympics Games at sa Olympic Games. Next slide. Yung paggamit po ng sports facilities during COVID-19, ito po yung Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila, ang Ninoy Aquino Stadium at Phil Sports Complex sa Pasig City, na kung saan 300 beds ang nagamit at 208.5 million in indirect assistance ang nabigay as part of their contribution sa COVID-19 response. Next slide. Dito naman sa JAO or Joint Administrative Order, last July 27, 2020 para sa guidelines ng health enhancing physical activities and sports during COVID-19 pandemic. Nagbigay po ito ng guidance at nag-cover po ito ng mga non-professional sports at guidance sa venue management, guidelines para sa local government units, schools and workplaces. Ang PSC actually ang nag-craft ng proposed framework para sa Filipino Fitness and Recreational Sport
reintroduction tool or Filipino First na naging basis ng JAW na ito. At ito ay based sa mga current best medical evidence and concentrated on the safety of the athletes and the community. So meron tayong 5 risk severity ratings from low risk to high risk areas. Nagda-determine po ng number of people who can participate. And right now, ang PSC is doing online consultations with different national sports associations para mag-create ng bagong guidelines para sa pagbabalik ng training ng mga national team at mga atleta po natin. At ina-update na po nila ang JAW at nagbibigay ng technical assistance sa mga sports associations. Patuloy pa rin po yan. Next slide. Sa pag-prepare po ng mga athletes natin for the international competitions, ay gumawa rin po tayo ng mga training bubbles. No? Noong 2020, ilan sa initial na strategiya ang malapit na pakikipag-ugnayan ng PSC sa iba't ibang national sports associations upang masiguro na ang sports trainings ay magpatuloy at panatilihing ligtas ang ating mga atleta. So una, nagkaroon ng mga alternative trainings para sa athletes, kasama yung strength and conditioning exercises, circuit training ng mga athletes sa mga NSAs natin, pati mga water sports. Puro ito alternative based ang training, Mr. President, sa pamamagitan ng mga virtual meetings, halimbawa training ng mga athletes sa kanilang bahay. Then sinundan naman po ng mga bubble type trainings under strict supervision and monitoring ng mga PSC Medical Scientific Athletes Services Unit at ang JAW Designated Health and Safety Officers. Nagkaroon ng bubble concept kung saan makapag-training ng safe ang mga atleta natin away from the general public. But only areas na low risk community quarantine at moderate risk ang nakakapag-host ng mga bubble trainings. May maximum number of allowed individuals, may coordination with the LGUs at regional IATF, and ina-assure ng PSC ang lahat ng health and safety protocols. So dahil dito ay nakapag-train yung mga atleta natin in preparation para sa Olympics and sa Paralympics. And then right now, patuloy yung training nila para naman paghanda nila para sa Southeast Asian Games na gaganapin sa Hanoi, Vietnam. Next slide. Under your watch, Mr. President, ay naisabatas po ninyo ang Republic Act 11470, which is the National Academy of Sports. At sa PSC naman ay naging instrumental sa pag-finalize ng implementing rules and regulations para dito sa National Academy of Sports. Itong National Academy of Sports will actually be established sa New Clark City, sa Capas, Tarlac. Ito po yung magbibigay ng enhanced secondary education program integrated with a special curriculum on sports for our student-athlete scholars. It will enhance the student-athletes' competitiveness sa field of sports. Makakaproduce tayo ng mas maraming world-class athletes in the years to come, and it will truly transform Philippine sports and Filipino athletes to a new era. Construction is underway na po, Mr. President, para sa 557.8 million peso. First phase ng ating National Academy of Sports, isang green and climate resilient learning center and training ground for deserving Filipino sports athletes. Again, it will be in the New Clark City in Capas, Tarlac. Magkakaroon ito ng academic and admin building, multi-sport gym, world-class structures, and makokompleto po ang phase 1 nito sa February of 2022. Kabilang dito, syempre, yung partnership ng National Academy of Sports with DepEd at ang Basis Conversion and Development Authority or BCDA at ang PSC. Kung saan last October 9, nag-unveil sila ng ceremonial marker sa soon-to-be home of Filipino student-athletes and professionals. Ang klase naman po nito, ang classes ay nag-umpisa na noong September 13 with the first batch of student-athlete scholars enrolled in specialized sports-oriented education curriculum, pero remote learning pa rin po dahil nga pandemya ngayon.
So, full scholarship ito para sa natural-born secondary school students na magiging athletic scholars po natin, ang future of sports in the Philippines. Next slide. Dito naman po tayo sa Philippine Sports Training Center, established through Republic Act 11214, kung saan itong state-of-the-art facility ay itatayo sa Bagak in Bataan Province. Nag-donate po ang Bataan Provincial Government ng 25-hectare property para po dito ito maging official home of Filipino athletes, both the aspiring and our elite athletes. It will feature a state-of-the-art sports hub with numerous facilities para sa admin, sports science, medical, and dormitories for athletes and coaches. Led by Robert Jaworski, ang living legend of basketball. Si Elma Muros Posadas, ang ating undisputed long jump queen. Sila po yung among the newest additions sa ating Hall of Fame. Kabilang rin po sa Hall of Famers natin na pinakabago si Paulino Alcantara ng football, Eric Bohain for swimming, Junicio Calvo for basketball and football, Arian Cerdena for bowling, Tuding Lozada for swimming, Rogelio Onofre for athletics, Leopoldo Cervantes from boxing, and Roel Velasco, again, boxing. Ito po yung 10 new inductees na maging kabilang ng elite list of greatest Filipino athletes of all time. Of course, lahat ng Hall of Fame inductees natin will receive 200,000 pesos and a very nice trophy. Kabilang na sila sa mga naging Hall of Fame enshrinees natin. Yung first batch was last May 2010, second batch was in January of 2016, and the third batch was in October of 2018. Lahat po ng mga inductees natin passed the strictest requirements at yung hindi naman did not make it will automatically qualify for the next enshrinement. And then sa support to, next slide, Paralympics and the Olympic Games, kahit nasa gitna tayo ng pandemic, ay pinagpatuloy pa rin ng PSC. Siyempre, ang kanyang support para sa ating mga atleta for the Paralympic Games at sa Olympic Games. At alam po natin na naging successful po tayo sa 2021 Summer Olympic Games sa Tokyo, held last July 23 to August 8, kung saan nagpadala tayo ng 19 athletes across 11 sports. Kabilang dito yung athletics, mga athletes natin sa athletics, boxing, sa golf, judo, rowing, shooting, skateboarding, swimming, taekwondo, gymnastics at weightlifting. At alam po natin, tayo po lubos na nagpapasalamat sa hindi lamang, of course, mga athletes natin na pinadala, but more importantly sa ating mga nakatanggap ng gold, silver at bronze. And because of Republic Act number 10699 ay binigyan po natin ng premyo ang ating mga atleta, katulad siyempre ni Heidelin Diaz, who secured our country's first Olympic gold medal, nabigyan po ng 10 million pesos for winning the gold. Si Nesty Peticio at Carlo Paalam both received 5 million pesos para sa silver medal nila. At si Yumir Gary Behino at si Ernie Gawilan. Next slide. Alam natin na maraming sporting events sa loob at labas ng bansa ang lubhang naapektuhan with the necessary imposition ng mga community quarantine. Ganun pa man, PSC continues to implement its 5-year Sports Development Plan 2017 to 2022
at pinagpatuloy nila ang kanilang mga programa, making sports accessible to all Filipinos, developing a sporting culture, generating a healthy lifestyle, and widening the base of our athletic talents and high-performing athletes. 57 national sports associations ay nakatanggap ng financial assistance mula sa PSC, and financial assistance ay nabigay din sa mga non-NSA organizations, schools, and athletes and coaches nationwide. Next slide. Ito na po yung last. Ang PSC ay gumawa rin ng National Sports Summit 2021 in the middle of the pandemic. Nagkaroon ito ng conference-type online session. Siyempre, online muna. At kung saan yung mga data gathered will be studied, processed, and it will be the foundation for new set of resolutions to be useful for our sports leaders, legislators, and national officials for the betterment of sports in our country. More than 1,000 sports educators, athletes, coaches, LGU coordinators, national sports associations, and private stakeholders participated in this sports summit. At kasama po rin dyan, next slide, ang National Sports Coaching Certification na ginagawa din po ng through the Philippine Sports Institute para matrain at certify ang ating mga coaches through examinations and lectures. And kahit pandemic ngayon ay webinar ang ginawa nila dito, umikot po sa iba't ibang mga regions, and kasama yung Philippine Sports Association ng differently abled, maliban sa regions 5, 1, 2, 3, CAR, 10, Caraga, 7, 4A, 4B, 5 at NCR na nag-participate. 865 coaches ang nag-participate, 484 naman po ang pumasa sa lahat ng mga exams. So the PSC, Mr. President, continues its commitment towards programs and the advancement of sports upang magdala ng karangalan sa ating bansa at para rin sa kalusugan ng katawan at isipan ng lahat ng Pilipino at mailayo sila sa mga bisyo katulad ng droga. Patuloy rin po yung paghahanda natin sa mga sporting events, especially mga global and international sporting events upang patuloy din na maging bahagi ang Pilipinas sa sportsmanship for world peace. At sa harap ng maraming limitasyon, patuloy ang pagserbisyo publiko ng PSC bilang kabahagi nito sa pagbangon muli at paghahanda sa tuluyang pagbubukas ng mas maraming sports activities habang patuloy na tinitiyak ang kaligtasan ng lahat ng atleta, coaches at manggagawa sa industriya. May hinanda po na video presentation ng Philippine Sports Commission para po sa appreciation ng ating mga kababayan. Sports governance. Sports awareness. Sports accessibility. Sports facilities development. Sports linkages. Institutionalization of the Philippine Sports Institute, legislative initiatives, and interagency collaborations.
Yan lang po. Thank you. Maraming salamat, Mr. President. That brings us to the last, itong ano ko, itong investigasyon, yung nila ni Gordon and Company, Blue Ribbon, hanggang ngayon, nag-hearing pa sila. Ako wala akong pakialam dyan sa parmalin na yan. Gusot-gusotin man nila yan ng 1 taong hearing, okay lang. Huwag lang yung mga empleyado sa executive department, kaya ng mga cabinet members, na pupunta doon, paupuin, tapos hindi naman tatawagin. Tapos kung tatawagin, bastusin. Yan ang doon kami nagka-diferensya. Pero yung mismong transaction, sabi nga ng COA, tapos naman sila, there was no overpricing at ang bayanihan rules sinunod at nung na-deliver, binayaran. Di natapos. Huwag ho kayo magpadala dyan sa mga intriga na ako raw abogado, ako raw ano. Alam mo, sa totoo lang, Gordon, pati Drilon, hindi ako aabot sa presidency. From my mayorship to the presidency, kung corrupt ako kagaya ninyo. Kung tumatanggap ako ng mga campaign funds dyan sa mga tao na alam ninyo na gumagawa ng kalokohan kasama yung mga membro ng Congress. Kayo dyan ang merong botas, wala kayong makuha sa amin. It's not in my system about corruption and money. Ibang bagay siguro. Masabi mo, meron akong, pero hindi sa pera. But my personal life, well, there are those who would like to criticize me. And as a public official, I have to accept yung criticisms. Pero kung yung sinasabi ninyo, pero ako ang abogado, ako lumang tugtugin na yan. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko, I would not be President Duterte kung corrupt ako kagaya ninyo. Maraming salamat mga kababayan ko, and that ends the talk to the people tonight. Thank you.